hindi natin na-interview si... Kasi baka hindi mo alam, former OFW ka? Opo. Hindi mo ba alam na may pera kayo? Ay, wala. Meron kayong OFW funds. Ay, pero po, hindi na. 20 billion yan. 20 billion yan. Hindi mo alam. Para saan po yun, sir? Yung OFW fund? Yung pera nila na naiipon, meron kay contribution dyan eh. Opo. And then, yung fund na Tawag yun. ng OWA yan. Opo. And then, pagkatulad Pagka yan, may kailangan ng mga OFW, bigay sa kanila. Kagaya nung library mga po, OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami dyan pambayad doon sa aeroplano. Oh, okay. Paano yun, sir? Paano yung mga OFW na until now ay hindi pa po nakukuha yung mga documents? Ano? Paano po? Tulad ko. Ako hindi ko alam yan eh. Pumunta ka doon, meron namang ano doon eh, meron namang register doon. Pakita mo lang ID mo na former OFW ka, entitled ka. Yung passport, sir, pwede na yung passport. Pwede yung passport mo. Basta proof na naging OFW ka. You are entitled to a free medical service in the OFW hospital. Second galing, kasi kita mo sila rin ha, vlogger yan for so many years. Oo, kita mo. Hindi namin alam, sir. Kasi ang dami rin lumalapit sa akin eh, mga OFW, paano ba yung sa hospitalization, kung meron kayong kilala na, yung mga sakit wala na masyado, tapos yung GL, wala na rin yung pala, kahit di kayo mangingi, may pondo pala kayo. Baka na hindi natin alam. Kasi Pwede mo, pamilya mo. 500 pesos din sa airport pagpaka. May 500. Opo. Ano alin? Pero yung balik talaga, pesos. wala Pero during the pandemic ng 10K yan. Yung mga OFW. Meron dyan sa kung yung sa pagbaba nyo, meron sila binibigyan na financial assistance. Reintegration program nila yun. Pero hindi 500 yun. Talagang terminal nilang Secretary, Pero di mo tatanggap doon. Pag 10K 10K doon. yun ang nakuha ko ng OFW. Nakakuha ko. Oh, ito mo ba? Oo, 10K yun. Hindi naman 500. Yun Ako hindi ako nakakuha. Ang laki ng hinalpas na yung OFW mo lang. Bilang wala na pera, nag-vlogger na. Wala din pera sa Pera daw sa vlogger. hello. Ayan. Hello. Wala. Dito. Ito na lang. Ito na lang. Ayun. Alam mo, excited kayo. Wala po tayo sa question. Excited. Secretary, Oh. during the pre-pandemic, ang binibigay ni Secretary ni PRRD, mayroong $200 pag hindi ka makauwi sa abroad. Tapos pag nakauwi ka dito, 10K yun. Tapos pag ikaw ay qualified OFW na may anak ka, mayroong 30K yun yung programa ni Senator Bongo. Ako nakatanggap ako 2 beses. Magkano tanggap mo? Ayun. 60K po. Dahil doon sa programa ni Senator Bongo through PRRD, through your office, Yeah. nakatanggap ako ng 60K. Tama yun. Tapos, mayroon pang sari-sari store na programa ang OFW, 20K naman. Meron, correct. Meron Tapos pa. yung Eskwelahan. Sa eskwelahan yan. Pag grupo kayo, mga 5-10, may million na assistance ang OFW through your office. Correct. Correct yan. Tama yun. Tama yun. Tapos nung nagkasakit ako sa hospital mo, 110,000 yung bill ko sa hospital. Sabi lang sa OFW noon, isa na naman natanggap. Sabi ko, ipapayad ko lang. Natanggap ko 20K yung assistance. Ayan. Kita mo. Maraming salamat. Kaya si PRRD, mahal ng mga OFW. Protektado ng mga OFW. Kung di mo yung boss kong Indiano, mahanga kay PRRD. Tama yan. Tama. Tapos sabi pa nga sa akin Warren, can I borrow your president? For 6 months? Sabi ko, hindi naman pwede yan, sir. Kasi yung India is different from the Philippines, pero I salute you.
Mataas ang respeto nila sa mga Pilipino during the PRRD. Tapos yung mga foreigner mo, secretary, nasa Abu Dhabi ako nung tinransfer. Abu Dhabi ka pala. Okay, ah. From Oman to Abu Dhabi, tinransfer ako ng employer ko. Galing rin sa Oman. Opo, for 4 years. Tapos nung sa Abu Dhabi, ayaw ko sa Oman, senior document controller yung position ko. Bali, ilang pera na ako ng HR coordinator sa Abu Dhabi. Naglalakad ako sa downtown, no? Hey, you are Filipino, sabi ng mga kapit. Ayan. Ilan taon ka na OFW ka dyan? 11 years, sir. Ah, malaki ang pera mo dun sa OWA Pansa. Oo, alam namin. 20 billion yan nung umalis ako. Ewan ko kung minantas na nila. Pero 20 billion, solid yan. Baka wala na. Billion at billion. Pero sabi ng secretary, no, yung 20 billion yung ginamit ng repatriation ng mga OFW. Ayan. Nagamit ba? Nadami na Oo, dalawa. sabi nila, rason nila noon nag-apit doon sa pag-repatriate ng mga Oo, pero alam mo, kung minsan nababawasan, pero dahil continuous contribution ng mga OFW, bumabalik yung pera. Totoo yan. At ito pa, ang pinakamaganda natin kung ay legacy ng PRRD, nag-survey ang buong mundo no, sa world leader. Ang rating ni PRRD, 91.5. Tinalo si Putin, tinalo si Kaya nga, tinalo naging si- number 1 siya sa po. Kaya, Yes, Oo, po. at mataas ang moral ng mga OFW During time. PRR. ba't hindi nyo sinasabi yan? Dapat sabihin nyo yan. Hindi na-api ng mga employer na nasa Kasi kung kami magsabi, Pilipino. kung kami magsabi, siyempre pagdududahan kami. Pero kung kayo mismo OFW magsabi niyan, matatanggap nila yan. Sinabi ko nung dito yung Ah. quality PRRD na mataas ang respeto Pwede ng sige. mga employer during the time of PRRD. Alam mo sir, napakaganda talaga nangyayari sa kapiyan sa PNP. Ito rin po talaga yung aming isa sa adikain na hindi porke na dito kami sa table na to, kami yung nagsasalita. And we are here also to Kaya listen. mabuti Yung mga maliliit na tinig, gusto namin maging boses. That's Mas mas importante sa amin. Alam mo, di ba? Lahat ng chismis na nalalaman ko sa kanila ko galing. Sa, di ba? Ma'am? Ma'am, tanong ko lang po, kasi ito yung makakatulong siguro sa mga kapwa ko din na naging OFW ka rin. Hindi ka Yes, mo. po. I work 2 years. Dapat mayaman ka na ngayon ah. 6 years Wala. sa Singapore. Tapos, 4 years din sa Oo. Pero yung years po na yun, yung mga sinasabi nila ng para sa mga OFW, kapag nakauwi na, makaka-avail ng mga ganitong financial na tulong, pero hindi namin yun na-avail. Bakit? Wala sa pag pumipunta sa mga opisina, sinasabi nila na wala nang kondo, mga ganun. Anong wala? So paano po namin yun ma-avail, sir? And nag-work naman po kami ng ilang years. So how we can avail those financial na tulong? Mag-apply kayo na mag-apply kayo. Puntahan nyo si Attorney P.Y. Kaunan, siyang administrator ngayon. May pagmamalasakit sa OFW yun. Oh, yun. Pag-apply kayo, may pera kayo. Alam nila yan at alam nyo rin na may pera kayo. Oh, meron kayo nung umalis ako, 20 billion yan. 20 billion. Iba na ang may alam. During the time ni PRRD, no, hindi ka na kailangan pupunta sa opisina na mag-email ka na lang. Oo, tama. Tama Alam yun. mo ako lahat yun. OFW dito. Ang galing. Alam mo, natutuwa ako sa inyo. Wala pa tayo sa question and answer. Oo nga eh. Parang excited kayo. Ang pinadalaw ko lang sa kayo answers. I'm just joking. Okay lang po, sir. Ganda ko lang. Hello. Wala wala eh. Ang dami pa ng OFW dito sa mga vloggers. Good morning sa lahat. Bago simulan ng tanong, maraming salamat po sa inyong lahat at maganda po itong in-organize nyo para magkaroon po ng mas malalim ng alamanan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga natin sa mga Secretary Bello, kilala po kayo. Saludo po ako sa inyong performance from the beginning. Kaya nga naman po ang question. Ako po ay si Ferdinand de los Reyes, chairman ng OVA, OFW Veterans Association under Engineer Elimor, based to Alcobar, Saudi Arabia. Gano'n na, oo. Meron lamang po akong malaking katanungan at katanungan din po ng ating mga kasama advocate leader
ng OFW. Ako po ang isa sa naglabi sa Senado regarding dyan sa pag-create ng Overseas Filipino Department of Overseas Filipino Worker. Yan po ay naaprubahan ni Senator Bongo at ni Pangulong Duterte. Dahil ano po yan? Ito yung RNW. Department of Migrant Workers. Yes, sir. Yan. Pero yan po ay isa palang katanungan para sa mga legit o OFW. Oh. Dahil kung ating susuriin, kahit tignan po natin, balik-balik na rin natin ang Google, we are not belong to migrant. Kami po ay mga OFW. Ito po ay katanungan na lahat. At bilang isang OFW advocate leader, ako po ay instrumento para malaman. Dahil nagtaka po kami, hindi po ako nakadalo sa technical working group na dinanap para isusog ang batas na Department of Overseas Filipino Worker. Naging Department of Migrant Worker under Republic Act 11641. Ngayon ang tanong ko po, bakit po napalitan ang aming kahilingan na nung iniling po namin ito kay Pangulong Duterte at inaprubahan din naman po ni Senator Bongo ay Department of OFW. Bakit po naging Department of Migrant Workers? Dahil kung ating susuriin at babasahin ang kahulugan ng migrant, they are find employment. Kami po bilang OFW, ito po ang history po nito, dati po itong OCW, Overseas Contract Workers. Dahil nga po, para ma-identify po tayong mga Pilipino bilang OFW, ito po ay pinalitan, inamend para maging Overseas Filipino Workers. To consider the Filipino workers tayo. Ngayon, ang tanong ko po, bakit po nangyari na Department of Migrant Worker na supposed to be mismong si Pangulong Duterte ay nilukuan ito na ang kanyang i-create, kayo po ang naatasan noon na mag-implement na Department of Overseas Filipino Workers. Ngayon, nangyari Department of Migrant Worker. Basahin ko lang po ang kahulugan ng migrant worker. A migrant worker is an individual who moves either across international borders or within their own country to find employment, usually for a limited period. Often working in agriculture, construction, or domestic service, they can feel labor shortage in sectors that require hard manual labor. Find employment. Ibig sabihin, maghahanap pa lang ng trabaho. Pero kami mga OFW po, meron na po kagad kami working visa at meron na rin po kami kontrata. 2 years contract po. Ibig sabihin, Overseas Filipino Workers. Worker po kami bago lumabas ng bansa. At meron po kami tinatawag na PIDOS, Pre-Departure Orientation Seminar, at OWA member, at meron po lahat po ng requirement bilang isang OFW. Ang migrant worker po, sa aking pagkakalam at sa aking opinion, ito po yung mga student visa, business visa, ang marriage arrangement, yung nagpapakasal ng mga foreigner, yan po ang mga considered nating migrant. Dahil sila po ay maghahanap pa lang ng kanilang swerte pagdating sa ibang bansa, gamit ang visa na not working visa, kundi student visa, business visa, tourist visa. Ngayon po, bakit po nangyari na naging Department of Migrant Worker? Kung mahal po ang OFW, mga OFW, sana po hindi nawala ang aming real identity as Overseas Filipino Worker. Maraming salamat po. Salamat po. Tama po yung ano nyo, tama po yung sinabi ninyo. Yung Overseas Filipino Workers, ito yung mga Filipino workers na nabigyan ng trabaho at na-deploy sa iba't ibang bansa. Tama po yung ano nyo, definition nyo ng OFW. Pero, kaya ginawa, ito siguro, hindi naman ako naging senador, pero kaya siguro ginawa na Department of Migrant Workers para may include yung mga nabanggit mo, pumunta sa abroad, walang legal papers, naganap ng trabaho doon. Para masama sila sa benepisyo ng mga OFW. Yun. Kasi kung kawawa naman sila, nabiktima sila ng mga illegal recruiter, napunta sila abroad, nagkatabaho sila doon, they are not officially OFWs kasi biktima yan ng mga illegal recruiters. Pero
Kapag hindi mo naman sila sinama sa mga benepisyo ng mga OFW, kawawa naman sila. Ayun, okay. Salute, sir. Pero sir, they are included already to the name of overseas Filipino workers because the Department of Overseas Filipino, they are included. Mas gusto mo sana na OFW. Yes, because that is the real identity and that is long time ago before, previously, overseas contract workers. Dahil nga, inamin dyan, dahil gusto ma-identify na, kasi marami pong overseas workers, Correct. hindi lamang po Pilipino. Meron po Sri Lanka, may Indiano, may Egyptian, meron pong Indonesian, Malaysiano, marami po Nepali. Kaya, Ang dami ni Pali. kaya ang ginawa ng ating Pangulo previously, ginawa niya pong i-amen dyan na matawag na overseas Filipino worker, so exclusive to the Filipino people, that we Filipino. Ngayon, naging Department of Migrant Worker na supposed to be, lumalabas siya, naghahanap pa lamang po ng trabaho. Yan pa nga po ang mga problema natin eh. Problematic po ang mga migrants natin sa labas ng bansa. Dahil pag nagka-problema sila, hindi po sila contract. Wala po. Sila yung mga business visa, student visa, marriage arrangement, yung nagpapakasal ng mga foreigner. Pero bakit po na-include? Kaya nga sabi niyo po, tama naman po yung sinabi niyo na ma-include, pero doon po sa title, Overseas Filipino, nandun na po sila, dahil Filipino included. At saka bakit po? Kami po ang humingi, hindi po mga malhan. Kami po ang naglabi. Si Senator Bongo, binaba pa po kami dahil dinala ko po yung niligtas nyo na tumalon sa 5th floor na napali ang paa. Dinala ko po yun. Ito yan, meron akong Pero plesa. matandaan mo pa ba yun? Nakasaklay. Dinala namin para lang to get the sympathy of all senator to approve that said bill. Urgent bill po yan eh. Kaya nagpapasalamat din po kay Pangulong Duterte. Last moment, bago siya bumaba, ay inano niya po, ipinagkaloob niya po yung Republic Act 11641, the creation of Department of Migrant Worker. Yun nga lang po, nawala ang real identity ng mga overseas Filipino worker. Consider, yun po ang pinag-aanong namin lahat. Dahil kami po ay kasama sa mga naglabi, natuwa nga po ako nung bumaba ang sekretary ni Senator Bongo at binigyan ng wheelchair yung dinala namin. Si Engineer Elimawa ang nagtimpi sa akin na meron tayong tumalon na nakapahinga sa Tulip Hotel po sa Pasay. Kinuha ko po yun, dinala ko po. At bumaba ang sekretary ni Senator Bongo para kami ay mabigyan ng wheelchair dahil sa clay lang po ang dala namin. Yun po ang katotohanan yan. Kaya nga po, ang tanong ng mga OFW, bakit napunta kami sa migrant na hindi naman kami migrant? Kasi kami po talaga, pag lumabas ng bansa, may working visa medyo po din. At may pinipirmahan po kami na 2 years contract. Ibig sabihin, lumabas kami, employed na po kami. Doon pa lang po sa agency, employed na po kami. Correct. Sakay ng aeroplano, pagbaba doon, employed na kami. Employed na kayo. Tama yan, no? Ganun po ang specific na category namin mga OFW. Sige, Hindi po namin sige, sinasabi, kabayan. hindi po namin sinasabi against kami sa migrant. Kasama po natin yan. They are Filipino, same us. Pero mas gusto ninyo na dapat Yes. Department of for Department of OFW. OFW. Kasi yung po talaga. Kaya nyo, kabayan, pag ako naging senador, ipapa-amend ko. Salute, 100% ipopondo namin. At regards daw, sabi ni Sige po. Nararamdaman tayo. Thank you. Ma'am, 21 years OFW. Saudi and UAE. Ang galing. Alam mo, Yan, Ang mga tunay na bayani. Ang mga tunay na bayani. Paano yung pangalan mo ginagamit ng ibang tao? Para sa bayan pumunta ka ng abroad. Ako na biktima na yun, unang pagkuha ko ng Mike. Ate Milby. Mas namumulaga sa akin. Hindi pa ako nakaalis, sabi ko bakit meron akong records na Nandun ka na sa labas ka na. Oo, 2 years na binigay ng Gawayan ng mga illegal recruiters, alam mo naman, maalisto sila eh. Oo. Oo. Tapos nagulat ako nung binigay sa akin. Sabi ko, hindi pa ako nakaalis nito ha. May